Hercules POV. Invitation galing sa Velasco Group of Companies? Seryosong tanong ko sa Executive Secretary kong si Reagan Lazaro. Nang masiguro kong maayos ng kalagayan ni Baby Alina, mabilis akong bumalik dito sa opisina para pirmahan ng mga nakabinbing papeles na kailangan ko na ng pirma. Yes sir, welcome party ng kanyang nakababatang kapatid at papapakilala yata sa bagong CEO ng Velasco Group of Companies ang dahilan ng nasabing party. Sa mismong Diamond Hotel gaganapin ang naturang party at po pwedeng magsama ang mga nasa guest list ng isa or dalawang escort? Sagot sa akin ni Reagan. Di ko naman mapigilang magtaka. Nakikita ko lang sa mga business conference si Mr. Clifford Velasco pero hindi ko siya nakakausap. Hindi siya friendly na tao at bihira lang din kung makihalubilo sa mga kapwa negosyante. Usap-usapan na may sarili tong mundo pero matinik naman pagdating sa negosyo. Ano kayong reason niya at bakit niya gustong umalis? Masyado pa siyang bata para magretiro at ang negosyo nila ay namamayagpag dito sa bansa pati na rin sa ibang bansa. Milyon-milyon ang umaakit ng revenue sa kanila monthly at malaki din ang ambag nila sa takbo ng stock market. This coming Sunday? Seryoso kong tanong kay Reagan. Yes sir, bali-balita na kapatid niya rin ang hahalili sa kanya, sagot niya. Kagad na nagkasalubong kilay ko. Kailan pa nagkaroon ng kapatid si Mr. Velasco? Bakit hindi ko yata ito alam? May kapatid siya? Nagtataka kong tanong. Kagad namang tumango si Reagan. Noong nakarang araw pa bali-balita ang pagbabalik ng bansa ng kanyang kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, Ariana ang pangalan. Talagang sikretong pagkatao niya dahil sa ibang bansa yata nakabase itong mga nakaraang taon? Sagot ni Reagan. Kaagad napakunot ang noo ko nang marinig ko ang pangalang Ariana. Ang tunay na pangalan ni Bridget ay Bridget Ariana Velasco. Talaga bang gano'n na lang kanormal sa bansang ito ang pagkakaroon ng pagkakapareho ng pangalan ng dalawang individual? Okay, kung babae ang hahalili kay Mr. Clifford Velasco, maganda ka nang po pwedeng irigalo sa kanya? Kailangan natin magpakitang gilas lalo na't may plano akong makipag-business deal sa kanila. May papasukin akong bagong negosyo at kailangan ko sila. Okay boss, bigkas ni Reagan at magalang na tong nagpaalam. Naiwan akong parang hapong-hapo na muling napasandal sa swivel chair. Pagod na ako sa ganitong klaseng gawain, pero pinipilit kong lumaban para sa anak kong si Alina. Wala akong ibang hangad na sana makaligtas siya sa sakit niya at makasama ko pa siya na matagal. Kung buhay lang sana si Bridget, hindi sana ganitong kalungkot ang buhay ko. Kasabay ng pagkawala niya ay ang kawalan ko rin ng interes sa mga bagay-bagay. Kung di lang siguro dahil kay Alina, baka matagal ko na rin itinaboy sa buhay ko si Rodora, kaya lang wala eh. Kailangan ng anak ko na isang ina, kaya't kailangan kong pagtiisan ang ugali ng babaeng yon. Mabilis na lumipas nga ang mga araw. Kasalukuyan kami naglalakad ni Rodora sa isang mahabang hallway ng Diamond Hotel. May mga kasabayan kaming bisitang papunta doon at lahat ng mga taong kilala sa business world. Wala akong choice kundi isama si Rodora. Wala akong escort. Kapag mga ganitong event, halos lahat ng mga dumadalo, sinasamang kanilang partner. Yung iba naman dyan nagbabayad ng mga babaeng bayaran para lang ma-display sa ibang mga bisita. Wow, ang ganda! Hercules, sana sa engagement party natin ganito din kabongga ang venue ha? Or sana masigitan pa natin? Naku, tiyak na matutuwa ang anak nating si Alina kapag mangyari yun. Nakangiti niyang bigkas. Di ko na siya sinagot. Sa entrance pa lang kailangan naming ipakita ang invitation card para makapasok kami sa loob. At katulad ng inaasahan ko, kung maganda sa labas ang mga nakadecorate, mas maganda dito sa loob. May mga ilan-ilan pa rin sa mga bisita akong nakikita at ang kinagulat ko lang ay nang mahagip ko ang tingin ng half-brother kong si Lucas. Yes, siya nga. At abala siya sa pakikipag-usap sa umpukan ng mga bachelor sa isang mesa na malapit sa may stage. Hindi ko sana siya papansinin pero nakita niya na ako. Napansin kong kinausap niya muna ang mga kaharap niya bago siya mabilis na naglakad papalapit sa akin. Oh, hi! Nandito rin kayo? Nakangising tanong niya. Get off! Seryosong bigkas ko. Tinawanan niya lang ako sabay tapik sa aking balikat at kinindutan muna si Rodora bago umalis sa harapan ko. Narinig kong may binati siya sa bandang likuran namin kaya hindi ko napigilan na makaramdam ng matinding galit sa half-brother ko. Anong ginagawa ni Lucas sa party na ito?
Don't tell me na kilala niya si Mr. Clifford Velasquez, bigkas ni Dora. Nagkibig balikat ako sabay kuha ng isang kopita ng alak sa dumaang waiter at diretso na tinungga iyon. Wala akong hilig sa mga ganitong klase ng pagtitipon at kung di ko lang kailangan na magpabango sa Velasco Empire Group of Companies, noon kang pupunta ako dito. Naghintay lamang kami ng ilang sandali at sa wakas nag-umpisa rin ang program ng naturang pagtitipon. Nagsalita ang MZ at pagkatapos magsagawa ng mga welcome message, tinawag na nito si Mr. Clifford Velasco. Kaagad naman umakyat sa stage ang isang matikas na lalaki. Kunway nagpasalamat sa mga bisita. Nagbigay ng maiksing message bago nito sinabi ko anong dahilan ng pagtitipon na ito. Ladies and gentlemen, ang party na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa nag-iisa kong kapatid na papalit sa aking posisyon sa kumpanya. At the age of 20, nag-umpisa akong humawak ang Velasco Group of Companies and now, after 15 years, this is my chance na rin siguro para saglit na magpahinga at atupagin kung ano pa ang goal na gusto kong gawin sa buhay ko. Ladies and gentlemen, please give a round of applause my only sister and incoming CEO of Velasco Group of Companies, Miss Bridget Ariana Velasco. Proud na bigkas ni Clifford habang nakaturo ang kamay sa babaeng taas noong naglalakad paakit ng stage. Sinusundan siya ng ilaw at kagad na nanlaki ang mata ko sa gulat nang masilayan ko ang mukha ng taong akala ko'y matagal lang patay. Si Bridget, ang asawa kong si Bridget. Bridget's POV. Ngayon ang araw ng welcome party at announcement ng pagpapasa ng posisyon ng pagiging CEO ng Velasco Group of Companies. Hindi ko rin mapigilan na makaramdam ng kaba habang hinihintay kong tawagin ang aking pangalan. Alam kong perfect ang aking appearance ngayon. Bumagay sa hubog ng aking katawan ang gown na suot ko na likha ng isang kilalang designer sa Dubai. Pinaresan ko yon ng mga jewelries na ako mismo nag-design. Habang sinisipat ko ng tingin ang sarili ko sa harap ng salamin, alam ko, malayo na talaga ang aking narating. Tuluyang naglaho na ang dating Bridget. Tuluyan ko nang kinalimutan ng pagiging simple kong babae at ang propesyon ko bilang isang nurse ay tuluyan ko nang tinalikuran. Hindi madali ang buhay, napatunayan ko na yan. Kung wala kang sinabi sa lipunan, basta ka nalang yuyurak-yurakan ng kahit na sino. Napatunayan ko na yan na makailang ulit, kaya wala na akong balak balikan ang naging buhay ko noon. Wow! Super ganda naman ang binibini na yan! Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang masayang boses ni Lucas. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya at di ko na mapigilan ng mapangiti nang mapansin ko kung gaano siya kakisig ngayong gabi. Ay, salamat. Nakita rin kitang nakasuot na ibang kasuotan liban sa uniform mo bilang doktor. Ang pogi mo pala, Dok. Pabiro kong bigkas. Napansin kong biglang naglaho ang ngiti sa labi niya. Nag-iwas ng tingin at parang biglang nakaramdam ng pagkailang. Hindi tuloy napigilan ang matawa. Kidding aside, bagay siyang suot mo. Ang gwapo. Bigkas ko at akmang lalapit pa sana ako sa kanya nang marinig kong tinatawag na ni Kuya ang pangalan ko. Mabilis ako nagpaalam kay Lucas at naglakad papalabas. Diretsong hakbang at taas na ako naglakad paakit ng stage. Alam kong hindi basta-basta ang mga guest namin ngayong gabi. Galing sila sa mga prominenteng angkan at may sinabi rin pagdating sa negosyo. Gusto ko ipakita sa kanila ngayong gabi kung sino ba talaga si Bridget Ariana Velasco, ang isa sa mga tagapagmana ng Velasco Group of Companies. Pagkaakyat ko ng stage, buong pagmamahal akong niyakap ni Kuya. Sabay kaming humarap sa mga guest habang may nakaguhit na matamis ng ngiti sa labi ko. Kumaway ako habang nililibot ang tingin sa paligid at ganoon na lamang ang gulat ko nang dumako ang tingin ko sa isang taong nakatayo sa kabilang bahagi ng bulwagan. Si Hercules, ang ex-husband ko. Kasama niya ang babaeng muntik nang pumatay sa akin noon. Medyo matagal kaming hindi nagkita kaya naninibago ko sa itsura niya ngayon. Para siyang nag-mature. Hanggang balikat din ang kanyang buhok na never ko nakita sa kanya noon. Lagi siya naka-clean cut na nagsasama pa kami, pero iba na siya ngayon. Ibang-iba na pero aaminin ko sa sarili ko na hindi man lamang yon nakabawas ng kagapuhan niya. Appearance niya, nalabis kong kinababaliwan noon. Napansin ko rin ang gulat sa kanyang mga mata habang titig na titig sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapangiti, lalo na nang mapansin ko na halos nakanga na din sa gulat ang katabi niyang si Rodora. Hindi marahil makapaniwala ang mga hayop na buhay pa ako.
Iniabot ni Kuya sa akin ang microphone na hawak niya kaya't ito na ang hudyat para magbigay ako ng speech. Ginawa ko lahat para ma-connect ang sarili sa mga bisita at hindi naman ako nabigo. Masigabong palakpakan ang maririnig sa buong paligid pagkatapos ko magsalita. Pagkatapos ko mag-speech, bababa na ako ng stage para makihalubilo sa mga bisita. Lahat gusto ko kumalapitan para makamayan. Masayang masaya ang puso ko, lalo na't first time kong naranasan ito sa tanang buhay ko. Feeling ko tuloy napaka-importante kong tao. Sa bagay mula ngayong gabi, isa na ako sa importanteng tao na gustong makausap ng mga taong nasa kapareho kong pedestal na kinabibilangan sa lipunan. Tired? Nakangiting tanong ni Kuya. Humupa din ang pagbati at ngawit na rin ang bibig ko sa kakangiti. Yes, grabe. Hindi ko akalain na ganito kainit na magiging pagdanggap nila sa akin, Kuya. Nakangiti kong bigkas. Inabot ko ang wine na ibinibigay niya sa akin at sumimsim ng kaunti. Gagampanan mo ang pagiging CEO ng Velasco Group of Companies kaya tiyak mabangong-mabango ang pangalan mo sa lahat. Lahat ng kumpanya na naghahangad ng suporta mula sa kumpanya natin, tatargetin ka nila para makausap at makahingi ng pabor sa'yo. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Automatic na tumaas naman ang kilay bago siya sinagot. Well, let's see. Maswerte ang mapagbibigyan at sorry sa mga marireject. Nakangiti kong bigkas. Muling natawa si Kuya. Muli akong sumimsim ng wine sa kopita. Naagad naman nangunot ang noo ko na marinig na may tumatawag sa pangalan ko. Bridget? Anang pamilyar na boses? Ang masayang ngiti na nakaguhit sa labi ko kanina biglang naglaho. Bigla ako naging seryoso at hinarap ang taong tumawag sa akin. Oh, Mr. Hercules Montblanc. Nice to see you again. Peke ang ngiti kong bigkas. Napansin kong napatitig pa siya sa mata ko kaya't walang kabuhay-buhay akong natawa. May kailangan ka? Bigkas ko. Ano nangyari? Bakit ang laki na ng pinagbago mo? Bigkas niya. Ramdam ko sa boses niya naguguluhan siya. What do you mean? Tanong ko. Hindi ka totoong patay. Buhay ka? Niloko mo ko. Galit na bigkas niya. Muli ako nagpakawala ng peking pagtawa. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yong patay na ako? Si Rodora ba? Oh well, siya nga palang dahilan kaya ako nasagasaan noon. Or let's say, sinadya niyang pasagasaan ako noon. What's on your face, Mr. Montblanc? Hindi ka ba masaya na buhay ako? Don't worry, hindi na ako interesado sa'yo. Divorce na nga tayo, diba? Now I'm waiting. Lumapit ka ba sa akin para i-congratulate ako? Or gusto mong ipamukha sa akin na hindi ka natutuwa sa presensya ko ngayong gabi? Seryoso kong bigkas sa kanya. Napansin kong kaagad nagbagong kanyang aura. Hercules POV. Habang nakatitig ako ngayon sa mga mata ni Bridget, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Alam kong hindi na siya ang dating Bridget na asawa ko. Ibang Bridget na ang kaharap ko ngayon at sa loob ng 7 taon na hindi ko siya nakikita, alam kong ang laki na ng pinagbago niya. Ramdam ko sa tono ng pananalita niya ang galit para sa akin. Hindi siya masaya na nakita niya ako. Para kung isang estranghero kung ituring niya ngayon, ibang-iba na siya. Wala nang ngiti sa labi niya sa tuwing nakikita niya ako. Napalitan niyo ng pagkasuklam. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Wala akong ibang pinapakita sa kanya kung hindi kasamaan. Sa loob ng 3 taon na nagsama kami, puro sama ng loob ang naranasan niya sa akin. Muli ko siyang sinipat ng tingin. Lalo pa siyang gumanda. Sa paningin ko, lalo siya naging kaakit-akit. Parang hindi man lang nadagdagan ang edad niya. Pero bakit ganun? Kung talagang kapatid siya ni Clifford Velasco, bakit hindi ko to alam? Ang pagkakakilala ko sa kanya noon, isa siyang nurse na nag-aalaga lang kay Lola Amelia nung may sakit ito. Wala siyang pamilya at lumaki sa orphanage. Isang kasinungaling lang ba ang lahat-lahat? Tinago niya sa amin ang buo niyang pagkatao. Tinanggap niya ang lahat ng panglalait ni Mommy at masasakit na salita, kaya may mapagmamalaki naman pala siya. Kung wala ka nang sasabihin, excuse us. Narinig kong bigkas niya at takmang tatalikuran niya na sana ako, pero mabilis ko siyang nahawakan sa braso. Napansin kong kaagad nagsalubong ang kilay niya at seryosong tinignan ng kamay ko na nakahawak sa braso niya. Para naman akong napapaso na kaagad bumitaw sa kanya. Pwede ka bang makausap kahit saglit lang? Please? Nakakiusap kong bigkas. Napansin ko saglit siyang nag-iisip bago siya dahan-dahang tumango. Sure, 5 minutes. I will give you 5 minutes. Bigkas niya.
Inasang lagok niya ang hawak na kubita na may lamang alak bago siya seryosong tumitig sa akin. Paano nangyari yon? Bakit mo ako pinaniwalang patay ka na? Bakit? Kaagad kong tanong sa kanya. Gumuhit ang nanguuyam ng ngiti sa labi niya bago niya ako sinagot. Bakit? May pakialam ka ba sa akin noon? Bigkas niya na parang isang malakas na sampalang tumama sa mukha ko. Ramdam ko sa boses niya ang pagkadismaya kaya hindi ako nakaimik. Mr. Montblanc, hindi ko alam kung bakit sinabi mo sa akin na pinapaniwala kitang patay na ako gayong right after the accident. Hindi naman tayo nagkausap, di ba? Bigkas niya at mabilis na naglakad papaalis. Hindi ko na siya pinigilan pa dahil talagang tinamaan ako sa sinabi niya. Nasundan ko na lang siya ng tingin at gano'n na lang ang gulat ko nang kaagad sa malubong sa kanyang half-brother kong si Lucas. Tama, si Lucas. Paano magkasama sila? Kaagad kong naikayom ang kamao ko na mapansin ko kung paano haplusin Lucas ang pisngi ni Bridget. Pagkatapos noon, hinawakan niya si Bridget at sabay na silang lumabas sa venue. Pumasok sila sa isang pintuan na alam kong off-limits sa mga bisita. Di ko napigilang mapakuyom ng aking kamao. Si Lucas na nagsabi sa akin noon na patay na si Bridget. Di siya nakaligtas sa aksidente tapos makikita ko magkasama sila ngayon. Niloko ba ako ng half-brother ko? Pero niwala sa isang kasinungalingan sa loob ng 7 taon? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang panloloko sa akin. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang pagtago sa akin sa tunay na kondisyon ni Bridget. Hercules, totoo ba? Buhay siya? Buhay si Bridget? Naputo lang ako sa malalim na pag-iisip nang marinig kong nagsalita si Rodora. Nakalapit na pala siya sa akin, hindi ko man lang namalayan. Matiim ko siyang tinitigan at mabilis ako naglakad papaalis. Naramdaman ko ang kaagad na pagsunod niya sa akin. Hercules, saan ka pupunta? Wait! Bigkas niya pero di ko na siya pinakinggan pa. Mabilis ang hakbang, lumabas ako ng bulwagan at diretso naglakad patungo sa parking. Sumakay ng kotse at mabilis pinaandar ang makina. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mong sabing affected ka dahil nakita mong ex-wife mo. Bigkas ni Rodora. Baka sa boses niyang pagdaramdam kaya pinukol ko siya na masamang tingin. Will you please shut up? Nakakarindi ka na. Galit kong singhal sa kanya. Nandilisik ang mga matang tinitigan ko siya bago ko malakas na hinampas ang manabela. Sa lahat ng ayaw ko, yung kinukulit ako. Isinama kita para hindi questionin ang mga nakikita mo sa paligid. Galit kong sigaw. Natameme naman ito. Baka sa mukha niya ang takot. Napupuyos ang kalooban ko na kaagad kong pinasibad ang sasakyan. Galit ako. Galit na galit ako lalo na't hindi maalis-alis sa isipan ko ang ngiting pinakawala ni Bridget kanina sa half-brother ko. Sa kilos nilang dalawa kanina alam ko matagal na silang may ugnayan sa isa't isa. Shit! Shit you, Lucas! Galit kong sigaw at lalo ko pang diniinan ang pagkakaapak ng selenyador. Halos paliparin kong kotse na siyang dahilan kaya't napasigaw sa takot si Rodora. Ilang beses kong narinig ang pakiusap niya na huminahon ako. Ilang beses ko rin narinig ang takot na takot niyang pagsigaw, kaya't sa galit ko inihinto ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Down! Buwaba ka na! Galit kong sigaw sa namumutla ng si Bridget. Takot na takot itong umiling. Hercules, ano bang nangyayari sa'yo? Huminahon ka. Mag-usap tayo. Huwag ganito. Huwag sa ganitong paraan at huwag mo rin sanang kalimutan. Ina ako ng anak mo. Bigkas niya na lalo pang nagparinde sa akin. Mabilis akong bumaba ng kotse at kaagad na naglakad papunta sa gawin niya. Binuksan ko ang pintuan at baklit siyang pinababa. Huwag ka muna magpapakita sa akin hanggat hindi ko sinasabi dahil baka ako na pang magawa ko sa'yo. Galit kong sigaw sa kanya at muli pumasok na sa loob ng sasakyan. Dali-dali kong pinasibad ang kotse papaalis. Dala-dala ang galit na nararamdaman ng puso ko. Hercules POV. Sa isang madilim na lugar sa Antipolo. Pinahinto ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada at lumabas bitbit ang isang kahang sigarilyo at lighter. Nagsindi ako ng stick ng sigarilyo at bumugat tumitit na makailang ulit. Pinaghalong damdamin ang lumulukob sa buo kong pagkatao. Tuwa at lungkot dahil sa mga nalaman ngayong gabi. Natutuwa ako na makitang muli si Bridget na ligtas pero nalulungkot ako sa isiping hindi ko na pag-aari ang puso niya. Marin ako napapikit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ni sa hinagap hindi ko akalain na mararanasan ko ito. Akala ko talaga hindi ko siya mahal at hindi ko siya matututunang mahalin.
Teenager pa lang, wala akong ibang hangad na babae noong makasama habang buhay, kundi si Rodora lang. Niwala akong kaamor-amor kay Bridget eh. Hindi ko nakikita ang sarili kong siyang makakasama habang buhay. Pinatikim ko ang impyerno sa kanya habang nagsasama kami dahil gusto kong siya mismong unang bumitaw. Pero bakit ganun? Bakit nung tuluyan na siyang nawala sa piling ko at saka ko naman naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin? Kung kailan huli na ang lahat, saka ko naman napagtanto sa sarili kong mahal ko na pala siya. Lucas. Yes, ang half-brother kong si Lucas. Tinraidor niya na naman ako. Pinaniwala sa isang kasinungalingan. Pinaniwalang patay na si Bridget para lang masolo niya. Para tuloy niyang maagaw sa akin. Aware ako noon pa na alam kong may pagtingin siya kay Bridget. Hindi ko lang pinapansin dahil ilang beses ko nang napatunayan na wala siyang pag-asa sa asawa ko. Pero sa nakikita ko kanina, alam ko, may namamagitan na sa kanilang dalawa na hindi ko mapapayagan. Kahit ano pang mangyari, asawa ko pa rin siya. Tama, asawa ko pa rin si Bridget. Dahil hindi naman na proseso ang divorce namin. Hindi ko yun naipasa sa korte kaya kahit na pagbali-balik na rin pa ang mundo, hindi talaga pwede. Hindi siya po pwedeng pumatol sa ibang lalaki. Hindi siya po pwedeng magpaligaw sa iba dahil akin lamang siya. Walang ibang lalaking po pwedeng magmay-ari sa kanya kung hindi ako lang. Sa isipin yon, agad akong nabuhay ng loob. Dari-dari akong sumakay ng kotse at umalis sa lugar na yon. Diretso kong tinahak ang lugar ko sa nakatira ang half-brother ko na si Lucas. Sa isang exclusive subdivision na hindi naman ako nahirapang pasukin dahil may bahay din akong nabili sa lugar na ito. Ipinarada ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Alam kong hindi pa nakauwi ang half-brother ko. Aabangan ko siya at kukumprontahin. Hindi pwedeng hindi kami magkalinawan ngayong gabi. Halos 2 oras din ako naghintay bago ko napansin ang pagtigil ng isang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay niya. Dali-dali akong bumaba at naglakad papalapit. Sakto naman na pagbaba ng sasakyan ni Lucas, napalapit ko agad sa kanyang kinuwelyohan. Anong ginawa mo? Bakit mo ko pinaniwala sa isang kasinungalingan? Bakit mo sinabi sa akin noon na patay na si Bridget, na namatay siya dahil sa aksidente? Bakit? Galit kong sigaw sa kanya. Bakit, Hercules? Bro, ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Tinulungan kita para tuluyang mawala sa buhay mo si Bridget, tapos ikaw pa tong galit sa akin? Diba umpisa pa lang ayaw mo na sa kanya? Diba umpisa pa lang wala kang gusto sa kanya at wala ka ibang hangad kundi ang tuluyan siyang mawala sa buhay mo? Bakit parang kasalanan ko pa yata ngayon na wala ko ibang ginawa kundi ibigay ang pabor na gusto mo? Nanguuyam na sagot niya sa akin. Lalong naningkit ang mga mata ko sa galit at di ko na napigilan ang sarili ko. Binitawan ko siya at malakas sa sinigmuraan. Napansin ko na saktan siya pero hindi pa rin maalis-alis ang nanguuyam niyang ngisi na nakaguhit sa labi niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ka para mga ilam sa buhay namin ni Bridget? Galit kong bigkas sa kanya. Kaagad naman tong napahalakak. Sino ko? Tinatanong pa ba yan? Sa palagay mo, isa akong hero na basta na lang makikialam sa buhay mo nang wala akong malalim na dahilan? Natatawa niyang bigkas. Di niya man lang ininda ang sakit ng katawan na natamo niya mula sa akin. Seryoso niya akong tinitigan sa mga mata bago siya muling nagsalita. Mahal ko si Bridget. Mahal na mahal ko siya. Nauna ako nakilala siya kumpara sa'yo, pero ikaw ang pinili niyang pakasalan. Ngayong wala na kayo, hindi ko nahahayaan pa na muli siyang bumalik sa'yo. Hindi ko nahahayaan pa na muli mo siyang maagaw sa akin. Magiging akin si Bridget sa ayaw at sa gusto mo. Galit na sigaw niya sa akin kasabay ng pagtama ng kamao niya sa pangako. Mahilo-hilo naman akong natumba sa lupa. Malakas talagang sumuntok itong half-brother ko dahil gamay ang katawan niya sa martial arts. Nilapitan niya pa ako at mariing ipinatong ang paa niya sa aking dibdib. Sa pagkakataong to, sisiguraduhin ko na ako ang magwawagi sa puso ni Bridget hanggat hindi ako papayag na maagaw ulit siya sa akin. Seryosong bigkas niya at malakas akong sinipa sa tagiliran ko. Napaubo ako sa sakit dahil sa ginawa niya. Adios, half-brother. Malas mo dahil pinakawalan mo siya. Huling sabi niya bago siya naglakad papasok ng gate. Di ko na siya sinundan pa dahil ininda ko na ang sakit ng panga at tagiliran ko. Pinahupa ko muna ang sakit bago dahan-dahang tumayo at sumakay ng kotse. Isang kataga ang binitawan ko bago ko sinibad ang sasakyan papaalis. Yon ay hindi magtatagumpay si Lucas na maagaw niya sa akin si Bridget. Gagawa ako ng paraan para lang bumalik siya sa buhay ko.
Gagawin ko ang lahat para muling manumbalik ang pagtingin ni Bridget sa akin. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan niya, gagawin ko. Mapatawad niya lang ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Ano ang gagawin ni Hercules? Ngayong nalaman niyang buhay si Bridget, malaman na rin kaya niya ang tungkol sa dalawa niyang anak sa dating asawa? Ano ang gagawin niya para makuhang muli ang loob ni Bridget? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.